Magandang gabi po, mahigit 400 pamilyang nawala ng tirahan ng magkasunog sa isang compound sa barangay Unang Sigaw ng Balintawak, lungsod ng Quezon. Pahirapan ang pagkapula sa apoy. Bukod sa makipot ang daan, nagkulang pa sa tubig ang mga bombero. Nakatutok sa mga sandaling ito, live si Steve Dailisan. Steve. May kinabot nga ng halos 4 na oras itong sunog na tumupok sa may 200 bahay sa Gana Compound. Dito yan sa barangay Unang Sigaw sa Quezon City. May tuturing raw, Mike, na fire trap ng Bureau of Fire Protection. Itong mismong lugar, lalo pat makipot yung daanan, hindi makapasok yung kanilang mga fire truck kanina, dahilan para maging pahirapan yung pag-apula sa sunog. Sa EDSA Balintawak pa lang, tanaw na ang maitim at makapal na usok mula sa mga nasusunog na bahay pasado alas 9 ng umaga. Ang mga bumbero nagmamadali sa paghahanap ng mapupwestuhan papasok sa compound. Sa bilis ng pagkalat ng apoy pasado alas 10, 5th alarm na. Di rin mapakali ang mga nasunugan sa pagliligtas ng kanilang mga gamit. Nagising na lang po ako, nagtatakbuhan yung mga kapitbahay ko. Sa kabila ng peligro, lakas loob ang marami sa pagbalik sa mga nasusunog na tahanan. Salubungan sila sa makipot na daan. Hindi ko po alam kasi yung anak ko, iniwan ko po sa ninang niya. Hindi ko po alam kung nasaan ngayon. Saan dami kayo? Ayan ang bahay namin, ano yung usok ko. Ang ilan sa mga residente, gumamit pa ng hose para basain ang mga bahay. Tumulong din sila sa pagkabit ng hose ng mga bumbero. Pero di rin nawala ang mga mapagsamantala. Mabuti na lang at naawat sila habang pinagnanakawan ng paninda ang nakabukas na sari-sari store. Yari sa light materials ang karamihan sa mga bahay at sinabayan pa ng ihip ng hangin. Kaya ang apoy patuloy sa paglagablab. Dahil makitid yung daanan dito sa Gana Compound, hindi makapasok yung mga truck ng bumbero. Kaya ang ginawa nila, naglatag na lamang sila ng mga hose. At yan, pinagdugtong-dugtong, pinadaan sa mga bubungan at mula dyan, inaapulan nila yung apoy. Yung ibang mga bumbero, tumungtong na dun sa bubungan ng isang pabrika ng pintura at mula dyan, ay itinututok nila yung kanilang mga hose. Yung iba naman sa mga residente, ayan na nagpapasa-pasa na sila ng mga balde at mga sisidlan ng tubig para kahit papano ay makatulong sila sa pag-apulan nitong apoy. Isang residente ang nasugatan sa paa nang sumabit sa yero. Nilapatan naman agad ng pangunang lunas ng rescue team. Tuloy naman ang pag-apula ng sunog ng mga bumbero. Problema kasi natin dito, yung source of water pa rin natin. At ang ginawa nga natin kanina, nung mga mawala na ng tubig yung mga fire trucks, ay atin na sila munang pinalabas at pinakuha muna natin ng tubig pang makabalik sila agad. Pasado alas 2 ng hapon nang madeklarang fire out ang sunog. Taong 2000 daw huling nagkasunog sa naturang compound. Ang problema kasi natin yung lugar, para silang naikulong ng iba't ibang establishmento na ang entry point nila, isa lang doon sa may EDSA na napakalayo. Itong naapekto ng sunog natin, nandito na sa gitna. Mike, bandang alas 4 ngayong hapon nang bumuhos yung malakas na ulan dahilan para yung mga nasunugan na kanina ay pumwesto sa gilid nitong service road patungo sa Quirino Highway na sipag-alisa na at sila nga ay inilipat sa A. Bonifacio Elementary School kung saan sila magpapalipas ng kanilang magdamag. Yung iba sa mga residente kanina, Mike, naabutan natin na namumulot na nung mga yero para nga kahit papano ay kanila itong mapagkakitaan. Ang magandang balita rito, papunta na raw yung GMA Kapuso Foundation para maghatid ng malinis at na maiinom na tubig, gayon din ng ready-to-eat na pagkain. Umaapila pa rin ang tulong itong mga nasunugan doon naman sa lokal na pamahalaan ng Quezon City para matulungan sila na maitayo muli yung kanilang mga nasunog na mga tahanan. Gayon din, doon sa mga kapuso natin na merong mabubuting loob para sa banig, kumot at pagkain na magagamit nila pantawid sa mga susunod na araw, Mike. Steve, ito kaya ang unang pagkakataon ng kasunog dyan sa lugar na yan, Steve? Mike, ito na raw yung ikalawang pagkakataon. Nasunog ito nung taong 2000, pero ang sinasabi nila, mas malaki raw yung sunog na ito at medyo mas nahirapan talaga yung mga bumbero na apulain ito dahil lalo pang dumami yung bilang ng mga informal settler na tumitira dito sa loob ng Gana Compound, Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan.